nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako po si Vicky ng Santa Mesa, Manila. Nasa mid-40s na po kami ng asawa ko. 4 years na po kaming kasal at wala po kaming anak. Meron pong propesyon ng asawa ko. Ako naman po, stay-at-home wife. Dati po akong may trabaho pero nung kinasal kami, ang sabi niya, dito na lang ako sa bahay para daw pag uwi niya, galing trabaho, meron siyang maabutan. Lumaki kasi siya sa kanila na may kanya-kanya silang lugar sa bahay. Para bang wala siyang pamilya na inuuwian. Kaya ngayon, kapag umuuwi siya, sinisiguro ko na naasikaso ko talaga ang asawa ko. At open kami sa isa't isa. Masaya ang takbo ng buhay mag-asawa namin. Pero nung una lang pala, gumanda at umangat kasi yung posisyon ng asawa ko sa trabaho simula noon. Doon na po nagsimula na laging naging mainitin ang ulo niya. Pag tinatanong ko siya kung kamusta ang trabaho, kamusta ang maghapon niya, sasabihin niya lang sa akin, "Wag mo nang itanong. Kasi wala ka rin namang alam sa nangyayari sa akin sa trabaho. Wag mo nang alamin." Hanggang ngayon po, ganyan ang pakikitungo niya sa akin. Ako buong araw nasa bahay lang ako. Wala akong kausap. Sa gabi na nga lang pag-uwi niya ako may nakakausap eh. Pinipilit kong magkaroon kami ng interaction. Pinipilit ko siyang kulitin. Kasi siya lang naman yung pwede kong pagkwentuhan ng mga ginawa ko ng buong araw sa bahay. Tapos, ganyan pa siya sa akin. Hindi ko na po alam kung saan ilalagay ang sarili ko kasi ayaw din niya na lumalabas ako ng bahay. Kasi kapag maaga daw siyang nakauwi, ang gusto niya may sasalubong sa kanya. Pero napakabigat po sa loob kasi parang wala naman akong asawa. Dinidistansya niya yung sarili niya sa akin. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa siya yung nakakapagpasok ng pera dito sa bahay. Kaya gano'n na lang yung pakikipag-usap niya at pagtatro na sa akin. Yung pagtrato talaga niya yung problema eh. Paano ko ba maibabalik yung masaya naming pagsasama? May kailangan ba akong baguhin sa sarili ko? Paano ko ba ipaparealize sa kanya na asawa ako at hindi lang basta kasambahay? DJ Lindsay, tulungan niyo naman po ako. Ganto po ba talaga kapag matagal na kayong nagsasama? Tama kaya na nagpakasal ako sa kanya? Muli, ako si Vicky.
At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Pagka-oras natin, sabihin ko on, check your time. 15 Kim Bots. Makaraan po ang 9:09 ng umaga. Make that 16 minutes after 9. 9:16 on the clock. Grabe, si Vicky, dito po sa Lihim ng Liham. Hello po sa mga nakaka-relate na mga misis o di kaya naman mga mister na tipong pag-uwi mo sa bahay, gano'n na lang, no? After all the, work in the morning, uuwi ka sa hapon or sa gabi sa asawa mo. Tapos yung asawa mo, pagka-uwi, imbis na kwentuhan ka ng mga bagay-bagay about his job, ano nangyari sa buong araw nagiging sour ba? Oo. Nagmamaasim ba? Oo. Tapos imbes na kausapin mo siya, i-share mo yung buong araw sa kanya, nagiging distant to si kuya. 'Di ba? Hindi nagkikwento. Ang masama ba dito, alam mo okay lang kung hindi nagkikwento pero yung pagkakasabi mo kung bakit ayaw mo magkwento, parang nakakayamot, 'di ba? Nakakabastos. Wala ka namang alam sa buong maghapon ko Huwag mo nang itanong. 'Di ba yung mga ganyang linyahan? Ay wow, siguro pag ako'y sabihin, ay wow. Taray mo dyan. Diba? Anong masasabi nyo tungkol dito? You guys are so welcome to give in your comments ha. Lalo na yung mga may asawa na nakaka-experience ng ganyan treatment mula sa kanilang mga mister o misis. Yung imbis na ine-expect mo na lalambingin ka, diba? Yung ine-expect mo na magiging jolly pa rin siya pagka-uwi mo galing sa trabaho or pagka-uwi niya galing sa trabaho, hindi na nagiging ganon yung treatment. Oo, tumatahimik lang, may sariling mundo, nanonood lang or nakikinig lang, cellphone lang ng cellphone, ganyan. O di kaya naman, computer lang ng computer. Oo, diba? Anong masasabi ninyo? I-share nyo naman yung comments ninyo because I know Vicky is listening right now. O, nakikinig si Vicky sa atin. Nag-message siya kanina bago ako magsimula ng Lihim ng Liham. So, para matulungan po natin ang isang may bahay na nalulungkot sa kanyang buhay, i-message nyo na ako. Facebook.com/energyfm1067. O sabi dito ni Arch, nako sa linyahan ng trabaho ko, you wouldn't want to hear yung mga iba-ibang issues ng pasyente ko. Hahaha. Sabi naman ni Fredo, good morning DJ Lindsay, watching from Cebu City. Hello! Nako si Miss Ladine, nakikinig po sa atin. Hello madam, kumusta ka naman dyan? See you very very soon. Wow! Sabi dito sino to? Ni Arch, kasama sa pag-angat sa kumpanya ang dagdag na sakit at ang init ng ulo. However, hindi ito excuse para iuwi ang mga issues na yan sa inyong bahay. A conversation has to be made para hindi siya masanay sa gawain na ganyan. Dapat ipa-realize mo sa kanya na dapat ikaw ang pahinga niya pag siya'y nagkakaproblema sa trabaho. The sooner he realizes that, the sooner na mababawasan ang stress ninyong dalawa. Oo. Pero alam mo, minsan kasi may mga ugali ang mga lalaki na kapag nasa stress sila, bumabalik sila sa man cave nila, 'di ba? Mula doon sa libro na Men are from Mars and Women are from Venus. Nagbabasa na ako ng libro ngayon. Oo, hindi nyo paniniwalaan. Hindi nga totoo. Ganyan kasi ang mga babae, expressive sila sa kung anong nasa isip nila. And ang way of expressing natin is through kwento, through words. Yung tipong hindi tayo makaka-move on sa isang buong araw natin nang hindi nakakapagsalita or hindi tayo nakakapagkwento about what's happening inside us. Diba? Ang mga lalaki naman kapag nasa stress, ang outlet nila is alam mo yun, mananahimik lang, manunood, makikinig, magse-cellphone, magko-computer buong araw. Tapos kapag okay na sila, okay na yung feeling nila, saka sila lalabas ng kanilang man cave at saka sila makikipag-interact or makikipag-usap sa ibang tao. Wow! 'Di ba? So, paano nga ba maa-address yung ganyang problema? Ako naniniwala ako na kailangan mo lang i-express dun sa partner mo kung ano bang ganap sa buhay mo. Ano bang ganap
'di ba, sa isip at sa puso mo kasi hindi naman tayo pareho manghuhula dito. Kasi kapag bigla ka na lang nag-shutdown, bigla mo na lang shutdown yung sarili mo from other people, lalo na from your wife, talagang magwa-wonder siya, ano nangyayari sa asawa ko? Hindi na niya ba ako mahal? Hindi na ba ako attractive? Oo. Hindi na ba siya nagagandahan sa akin? Nandidiri na ba siya sa akin? Ang worst, 'di ba? So para malinawan siya kung anong nararamdaman mo, dapat sabihin mo 'yon. Kahit hindi full details. 'Di ba, sabihin mo lang na hindi naging okay yung maghapon ko, mahal, ganyan. Medyo bad trip ako dahil yung boss ko ganto ganyan. So tatahimik muna ako ha, hindi muna ako magsasalita, maglalaro lang ako just to clear my mind. Ganyan. Tapos ikaw bilang misis, 'di ba? Try to understand. Maaring hindi niya ibigay yung full details nung lahat ng nangyari, pero intindihin mo na lang na may ganyan talagang innate na ugali ang mga lalaki. Kailangan natin intindihin yung part na yun. Tapos tayong mga babae, dapat i-reassure lang natin sila na sige, kapag ready ka na, nandito lang ako, makikinig ako sa lahat ng ikikwento mo. Basta pag ready ka na, go, igora mo yan. Nandito lang ako sa kabilang kwarto. Yung mga damit mo nasa labas na. Ganon. Kasi yun ang pagkakaiba nating mga babae. Oo, 'di ba? Mahilig tayo magsalita, mahilig tayo maglabas ng mga mahilig tayo maglabas ng kung anong mga sa loobin natin. Si Romel kasi nag-message, nawala tuloy ako. Yeah, 'di ba? Hindi tayo makaka-move on, hindi tayo makaka-progress sa buong araw natin kapag di natin nasabi kung bakit ka ba ganyan? Ano bang nararamdaman mo tungkol sa akin? Bakit hindi mo ako kinakausap? Lagi tayong naghahanap ng argument. Lagi tayong naghahanap ng discussion. O sige, hindi na argument, discussion ba? Kasi nga, may mga bagay tayong hindi naiintindihan. Sa mga lalaki naman, biglang nagsha-shutdown. So, dapat lang maging, alam mo yon, ano tawag dito, maging understanding lang tayo at makipag-cooperate lang tayo kapag ganyan yung nararamdaman natin. Sabi ni Adrian Linga, tama ka nga naman, sender. Kung wala kang mapagbubunutan ng sama ng loob, mababaliw ka talaga. Tapos kapag nagbago, sasabihin kasalanan ni Vicky. When in fact, ang asawa ang rason niya kung bakit siya nagbago. Dapat open siya sa'yo kasi hindi naman pakikinggan ng ibang tao yung problema niya. Tatawanan lang naman ng ibang tao yung problema mo kaya lalong lumalala. Tsaka isa pa, hindi kasi Madam Auring, di ba, para manghula for today's video. Tanungin mo siya. Malay mo, naghihintay lang ng kakamusta sa kanya. O ang problema nga, kinakamusta naman, Adrian. Kinakamusta, pero ang gaspang ng ugali. Ang gaspang ng response. So, again, it's not about hindi niya gustong magkwento. Kasi we totally understand na may mga bagay na minsan hindi mo muna gustong i-discuss with your partner, with other people. Kasi fresh pa siya eh. So ayaw mo munang, alam mo, ayaw mo munang buksan yung sugat na yon kung bad trip ka. Ayaw mo muna pag-uusapan. Gusto mong lumipas muna. 'Di ba? Pero nasa paraan ng pagsasabi mo, 'di ba? Words are so powerful, by the way, ha. Minsan kailangan natin pag-isipan kung paano natin i-address yung isang bagay sa ibang tao, 'di ba? Sa isang tao. Kasi may mga pagkakataon na what's offensive to other people may not be offensive to you, 'di ba? Pwedeng sabihin ko na wala ka namang alam eh. Wag na. Oo. So para sa'yo, sinasabi mo lang na baka hindi ka kasi aware sa mga nangyayari. Pero pwede nilang i-take yun negatively eh. 'Di ba? Para sa'yo hindi siya negative, pero para sa ibang tao negative siya. Masasaktan sila. Para sa'yo in passing lang yung sinabi mo, pero para sa ibang tao pwedeng dibdibin nila yun. Bakit siya ganun magsalita sa akin? Grabe naman siya. Wow! 'Di ba? Ba't parang hindi niya iniisip yung nararamdaman ko? Asawa niya naman ako. I deserve to know what's happening. May mga ganyang pagkakataon. So the best way is to communicate and cooperate with your partner. 'Di ba? Kasi communication, kailangan naman yan palagi. You guys have to talk and to understand each other. Dapat alamin ninyo kung paano yung partner ninyo kapag nasistress siya. Doesn't matter kung gaano katagal na kayong magkasama eh. 'Di ba? Kasi everyday meron kang madidiscover na bagong skill ng partner mo. Bagong attitude ng partner mo towards, things. Pero yun nga, dapat malaman mo and you have to understand. At kapag nakapag-communicate kayo, pag nakapag-usap kayo, dapat willing kayo na ayusin at baguhin ang mga bagay-bagay.
Diba? Sabi pa dito ng mga pangga natin, Darwin, wala ka namang needed na baguhin, Vicky. Yung asawa mo lang. Kasi para siyang sponge na nag-absorb or na-absorb niya yung mga problema niya sa trabaho at dala niya ito papuntang bahay niyo. Wag ganun. Hoy, totoo yan. Minsan problema din yan ng ibang tao, mapalalaki at saka babae. Yung tipong nag-time out na sila sa work, pero yung load ng stress, dinadala pa nila sa bahay. Pag ganyan, ang masasabi ko, halimbawa, stress kayo sa work or stress kayo sa isang event, ganyan. May mga umepal na tao sa isang event or may mga epal kayong katrabaho, daan muna kayo somewhere. O siguro kain muna kayo somewhere or maglakad-lakad kayo sa mall or makipagkwentuhan muna kayo with other people. Yung iba nga sa US, huy sa US! Uy, hindi ka Amerikano, wala kang US visa, be. Oo. Sa US, di ba, sa mga napapanood natin sa series, pagkagaling nila sa trabaho, dadaan sila sa bar to distress. Di ba, para ma-loosen up sila a bit. Saka sila uuwi. Di ba? Para pag uwi nila, wala na silang kahit anong dinadala na, na bagahe from work. Tapos ma-enjoy nila yung kanilang pamilya. Wow! Diba? Ganun yun. Huwag ninyong i-dump yung inyong mga load sa bahay. Kasi iba ang bahay. Dapat haven ninyo yung bahay. Dapat dyan kayo pinaka-comfortable, diba, na lugar sa bahay. Oh. Sabi naman ni Kila, yan ang mga lalaki na yan. Sa una lang magaling. Pag nakuha na ang gusto, wala na. Pero wag ako. Kasi kahit 11 years na kami ng asawa ko, gusto ko, nililigawan pa rin ako araw-araw. O nililigawan ko pa rin siya araw-araw. Achuchu. Di ikaw na. Na all. Siya na all. Ganyan. Ideally, eto na naman ako, sa perpektong mundo, ganyan dapat. Yung araw-araw susuyuin mo pa rin yung asawa mo at araw-araw pagsisilbihan mo pa rin yung asawa mo. Pero ang katotohanan ng buhay, there are stressors sa mundong ito. 'Di ba? Hindi talaga perfect ang life. May mga pagkakataon na magdi-dip down yung inyong relationship because siguro sa trabaho, finances, mga hindi pagkakasunduan, pagkakaiba ng lifestyle, pagkakaiba ng mga paniniwala, pananaw sa life. May mga times talagang ganyan. Pero kung ako sa inyo, babalik dapat kayo dun sa very core ng relationship ninyo, ng marriage ninyo. 'Di ba? Bakit ba kayo magkasama? Bakit ba kayo nagpakasal? Dahil mahal ninyo yung isa't isa. O, 'di ba? For better or for worse. In sickness and in health. Till death do us part. Ready ka na, be? Yun nga. Sabi naman ni Feli de Dineros, uy, bago to ha. Welcome to Lihim ng Liham sa Energy FM. Sabi ni Feli, ganyan ako ngayon, DJ Lindsay. Pag mainit ang ulo, sumisigaw, stress siya. Imbes na pag-usapan na lang ang kung anong problema. May ganun. Sumisigaw kapag nasistress. Pero hindi ka naman sinasaktan, pero sinisigawan ka. Mali pa din, di ba? Oo. Doon ka sa far away, wag kang sumigaw dito sa harap ko. Ganyan. Oy, remind lang kita, hindi mo ako barkada, be. Yung ganon. Oy, mister. Uy, baby, mahal, honey. Di mo ako barkada. Asawa mo ko. No, hindi ako lalaki, babae ako. Baka lang nakakalimutan mo. Doon ka sa far away. Balik ka na lang kapag may respeto ka na sa akin. Diba? Ay, nako, kaya sabi nga ni Arch, ako nakikinig ako ng Lihim ng Liham para mawala stress ko bago ako umuwi. Hindi ba mas nasa-stress ka? Uy. Diba? Ayun, so, yun ay para sa akin lang. Again, intindihin ninyo yung isa't isa. And kailangan ninyo siguro to sit down and talk kung ano man yung problema ninyo sa life, dun sa issue ninyo. Kasi, alam mo, dapat may respeto kayo sa isa't isa. The more nga na dapat irespeto natin yung mga asawa, 'di ba? Yung mga jowa ninyo, yung mga kasama ninyo sa bahay, yung inuuwian ninyo, dapat mas nirerespeto nyo sila. Bakit? Kasi sila yung nag-aalaga sa inyo. Sila yung nakakatanggap sa inyo sa mga panahon na mabaho ka dahil hindi ka pa naliligo. Sila yung nakakatanggap sa itsura mo kapag bagong gising ka, 'di ba? Yung tipong, alam mo yun, sa pinakapangit na itsura mo at sa pinakamagaspang na ugali mo. 'Di ba? Sila yung nandyan para sa inyo. Sila yung nag-aalaga sa inyo. Kaya nga, the more na dapat irespeto, pagkabaitan or pagbaitan, yung mga taong tinatawag nating partners or asawa.
Mas kailangan nilang irespeto sila at pagbaitan at mahalin to be taken care of. Ganyan. Again, respeto lang sa isa't isa. Vicky, we wish you well. Sana malagpasan mo yan. Mag-usap kayong mag-asawa. Huwag ka mahihiyang magtanong. Magtanong kung may, ba ito? Tanong ka lang sa kanya, anong problema mo dyan? Inarte ka na naman dyan. Ganyan ka na lang palagi. Oo. Gusto mong may sumasalubong sa'yo kapag umuwi ka, pero ikaw naman, yung ugali mo naman, hindi mo ayusin. Diba? Puro ako lang sasalubong, pero yung sinasalubong ko, mainit ang ulo. Ganto na lang palagi? Oo. Kung gusto mong masaya yung sasalubong sa'yo, dapat masaya ka rin. Hindi yung ako lang yung masaya, tapos ikaw bad trip ka. Tapos kapag tinatanong ka, magaspang yung ugali mo. Respeto, be. Hindi mo ko barkada, asawa mo ko. Diba? Ay, nako. And once again, 9:31 on the clock, giving you something from Celine Dion. This one is called All By Myself. When I was young, I never needed it.